So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, bukod nga po sa impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte, kasi sa mga hindi po nakakaalam, yung kanyang ama po ay isa po sa mga tatayong abogado dito nga po sa impeachment issue ni Vice President Sara Duterte. So anyway, bukod nga po sa impeachment na kanilang pinoproblema, abay, meron na naman pong lumitaw. Oo, mga minamahal. Lumitaw na kanilang panibagong dagok. Actually, matagal na ito nilang pinoproblema eh. Ang kailangan lang kasi dito, ma-intact natin lahat ng ebidensya. Pero so far, dahil nagpaparamdam na po, abay, baka malapit na nga. Mga minamahal, itong si former President Duterte. So, paano ka tatayong abogado dito nga sa anak mo sa impeachment trial kung ikaw mismo ay huhulihin na ng International Criminal Court? So, ngayon, ito yung balita. Sabi dyan, ICC, labas-masok sa Pinas. Yan ako. Malaking problema to. Magiging abogado ka pa man din ng anak mo. 'Di ba? Pero paano ka magiging abogado ng anak mo sa impeachment trial kung ikaw mismo, 'di ba, ay huhulihin na ng International Criminal Court? Okay, sabi dito sa balita, malayang nakakapasok at nakakalabas ng bansa ang mga miyembro ng International Criminal Court at hindi pinipigilan ng Bureau of Immigration. Yan kasi, di ba? Bangag-bangag pa kayo eh. Di ba? Ay buti na nga lang mga minamahal, itong ating presidente naniniwala sa rule of law and due process. Although, may mga nagsasabi, wala na tayong duties and responsibilities dyan sa ICC kasi matagal na tayo nag-withdraw. Wait. Oo, matagal na tayo nag-withdraw. Taong 2019 pa. Diba? So, 2018 tayo nagsumite na aalis tayo. Pero, nakapag-withdraw tayo 2019 kasi 1 year yon bago ka tuluyang maalis dyan sa International Criminal Court. Pero yung issue dito mga minamahal, kahit pa umalis na tayo sa ICC ngayon, hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court, nung panahon na naganap yung extrajudicial killings, yung pokhang, di ba? Yung mga patayan na isang taon pa lang, umabot ng sobra, humigit kumulang 20,000, di ba? Yung mga napatay. Oo, according po yan sa datos ng, I think, human rights ba yun? Basta sinabi yun ni Chel Jokno nung nagkaroon ng hearing, di ba? 1 year pa lang, umabot ng 20,000 ang mga namatay dito sa war on drugs. So, hindi na tayo miyembro ngayon, pero nung panahon na naganap ang war on drugs ni former President Duterte, miyembro pa tayo, which is, yun po yung iniimbestigahan ng International Criminal Court. Wala nang pakialam yung ICC panahon ng 2019 hanggang ngayon. Kasi hindi naman na nga tayo miyembro. Pero nung tayo ay miyembro, nung 2016 hanggang 2019, doon mga minamahal, merong panunungkulan, merong obligation, merong duties ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Yan, nagigets ninyo? Alright. Sabi dito, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara, kahit tinapusan ng Pilipinas ang ugnayan sa ICC, hindi nila ito mapipigilan na mag-imbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Bakit hindi mapipigilan, mga minamahal? Gawa nga po nang may obligation pa tayo. Kasi nung panahon na naganap ang war on drugs, tayo po ay miyembro pa. Diba? Yan yung hindi nagigets ng mga Duterteñans Balahuras supporters. Napilit nilang sinasabi, nag-withdraw na nga tayo. Wala na tayong obligation dyan. Oo, wala na tayong obligation ngayon. Kasi nga, hindi na nga tayo miyembro eh. Pero nung panahon na naganap ang war on drugs ni former President Duterte, tayo po ay miyembro at yun lang po yung iniimbestigahan nila. I hope sana na nagigets, diba, ng mga Duterte's Balahuras supporters, yung mensahe na yun. Yan kasi diba, ang tatapang ninyo, patay-patay. Ano sabi ni Digong noon? Kapag meron daw nakita, kasuhan daw siya. Di ito na, kinakasuhan ka na. Diba?
Ayon kay Guevara, narinig nila ang mga ulat na labas-masok sa Pilipinas ang mga taga-ICC pero hindi naman sila pinipigilan ng immigration dahil hindi naman ito ipinagbabawal ng gobyerno. Nako po. Nako po. Oh, so na kay PBBM pa rin talaga ang huling alas. Di ba? Tapos dagdagan pa natin ang sinabi ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya na pinag-aaralan nilang muli ang pumasok tayo dito nga sa International Criminal Court. Actually, maganda na pumasok muli tayo dito sa ICC nang sa gayon, maprotektahan natin yung kababayan natin Pilipino sa mga susunod na henerasyon. 'Di ba? Para nang natututo mga minamahal ang gumagawa ng crimes against humanity. Kasi kung hindi tayo magiging miyembro, patuloy pa din mga minamahal ang 'di ba, ang pagtrato ng hindi tama ng nasa posisyon, 'di ba? Kung hindi tayo miyembro ng ICC kasi magagawa nila lahat ng gusto nila nang walang pananagutan, 'di ba? So dapat talaga ipairal natin yung rule of law and due process. Alright, sabi dito, we will have heard reports na in fact ay labas-pasok dito ang mga taga-ICC, no? Pero wala naman kahit na sino sa kanila na pinipigilan ng immigration dahil hindi naman natin pinagbabawalan. Goods yan. Magandang sign yan ng transparency, accountability, magandang sign din yan mga minamahal ng hustisya sa mga kababayan nating Pilipino. Alright, sabi dito na kung iyan ay mandato ninyo mag-imbestiga kayo. Yan yung sabi ni Guevara. Binigyang diin ni Guevara ang posisyon ng gobyerno na huwag isama sa isinasagawa ng ICC at huwag umasang tutulong ang Pilipinas dahil gagawa ng sariling investigasyon ang Department of Justice batay sa naging rekomendasyon ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Naging matibay lahat mga minamahal ang ebidensya nung umattend nga itong si former President Duterte sa nakaraang hearing at inamin niya na may patayan, na totoo yung Davao Death Squad, ang dami niyang admission. So, ang kailangan kasi dito sa International Criminal Court, yung full evidence na. Yun yung hinihingi nila, hindi yung ito lang, tapos baka magkaroon ng butas, di sayang naman. 'Di ba? Yung mga isinumiti nating files, yung mga ebidensyang hawa kapag merong makitang butas. Much better na kahit medyo matagal, medyo naiinip na nga din talaga ako kahit medyo matagal, pero the fact na kapag inintak lahat, yung wala nang kawala, paghuli na lang, abay mas maganda yon. 'Di ba? Kahit papaano, justice will be served pa din sa mga pamilyang, 'di ba? Ginulo ni former President Duterte. Alright, sabi pa dito, sinabi ni Guevara na kung gusto ng ICC na makatulong, suportahan nila ang investigasyon ng Pilipinas at ibigay ang mga nakuwang impormasyon upang ang Pilipinas ang lilitis at mapanagot sa mga dapat managot at hindi ang ICC. Mga minamahal, ano lang yan? Pangbalanse lang yan. Pambalanse lang yan yung ginagawa nila na yung stand ng gobyerno, hindi tutulong sa ICC. Although totoo, hindi naman tayo tutulong sa ICC, pero pambalanse na lang yan. Para sa akin, pambalanse na lang yan. Di ba? Para hindi magalit masyado yung mga DDS supporters. Hindi pa nga nagsasalita si PBBM na tutulong tayo, galit na, di ba? How much more pa kaya kapag nagsalita na ang presidente na tutulong tayo? Ano yung magiging reaksyon niya? Naalala nyo itong si former President Duterte, tinawagan si Harry Roque. Yun yung mga panahon na mainit yung issue sa ICC. Ang sabi ni former President Duterte kay Roque, anytime soon baka hulihin na ako. Ito namang si Roque, instead sana na ang gawin niya, mga minamahal, ay gumawa ng action, binlag. Kaya na nagmukhang natatakot itong si former President Duterte dito nga sa International Criminal Court. Halata namang natatakot mga minamahal, 'di ba? Halata naman. Oo, kaya nga kung ano-ano yung ginagawa nila ngayon 'di ba? Gusto na nila ng destabilization, gusto na nilang patalsikin itong si PBBM. O, bakit? Para hindi na mahuli sila ng ICC. 'Di ba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po.
It's me again, Alicia Nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. Ingat mga kababayan.